안녕하세요. Kami Teaches Korean의 Kami 선생님입니다. Welcome back to the Kami Teaches Korean YouTube channel kung saan ire-record ko po itong Chapter 11 Part 1. So kung hindi nyo pa po alam or baka paulit-ulit lang si Sanseng Nim, ang mga lectures ko po ng EPS topic books, nagawa ko na po siya sa Facebook. Yun nga lang, may mga ibang chapter na kailangan ko pang i-re-record. So this is a different video compared to the one that is already in the Facebook page of Kami Teaches Korean. Kaya magkaiba po yung magiging formatting niya. But hopefully, naiintindihan naman po ninyo kung bakit ko ginawa to. Kasi gusto ko naman na maganda ang quality ng magiging upload natin sa YouTube. Kasi naman, maraming pong makakita ng video na to, nakakahiya naman sa inyo kung mababa at hindi maganda ang quality, diba? Alright, so Chapter 11 Part 1, simula na po tayo! So, sa Chapter 11, Part 1 po, as you may know, there is mga counting units. So, pag nakapunta na po tayo sa page 126 ng revised version of EPS topic books, we are in Chapter 11. Meron po tayong listahan po ng mga counter nouns. So, ano ba yung mga counter nouns po? So, depende po sa bagay, depending on the item, as nakalagay po dito sa explanation po na ito, depending on the item, ang mga counter nouns ay mag-iiba na rin. So, depende po sa bagay, depende kung tao ba, animal ba, okay? So, mag-iiba na rin yung magiging counter nouns po na kasama niya. So, for these examples po, pag mga small items or any type of inanimate object, ang ibig sabihin nun, basta non-living thing, pwedeng gumamit ng ge. The ge counter is the counter for everything na hindi buhay. Ayun. So, kung kailangan nyo po magsalita ng Korean conversation, kung magko-Korean po kayo, at nalimutan mo yung counter noun para sa isang bagay na to na may specific na counter noun, usually in conversation, naiintindihan pa rin ng mga Korean ang ge na counter noun. Okay? So, ang counter noun po na ge is for all non-living things, but specifically po for anything na small and can fit in your hand. Usually ganyan po. Dapat kasya sa kamay po natin. So that's why yung mga typical fruits or any small objects kagaya ng sagwa, apple, orange, uyu, milk, yung milk na naka-tetra pack, yung naka-carton po, yan, ge po ang counter noun po niya. So, meron pong example, hange, tuge, sege, huwag kayo mag-alala, ituturo ko naman din po sa inyo kung paano gumawa ng tamang words using counter nouns, okay? We're just going through the list of available counter nouns dito sa libro. Alright, yung next po ay songi. 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 So, songi, bunch. So, bunch po siya. So, podo, grapes, banana, at kot, flower. So, ang songi po, dapat may isang stem, tapos dun sa isang stem po na yan, maraming mga fruits po. Kaya po, ang kot, pag nag-iisa po ang kot hansongi, edi isang flower po siya. Kasi ang isang stem po, hindi lang naman bulaklak ang nasa stem po eh. Ang bulaklak po may mga dahon-dahon din. Kaya songi ang tawag sa isa. Alright, kahit bunch po ang translation. Ayan, later, makikita nyo naman din. Next, watermelon or Chinese cabbage, yan po ay subak, watermelon at betchu. Yan po yung malalaking cabbage. Yung cabbage kasi natin pabilog po. Yung sa kanila, mahaba po. Yan po yung ginagamit nila pang kimchi. Yung betchu. So, tong ang counter nouns po for large fruits or vegetables. So, dapat malalaki po talaga siya. Kasama din po dito ang pineapple. Dito, sa listahan ng tong. So, tong can be the head of a certain fruit or vegetable. Okay? So, hantong, dutong, setong, etc. So, kung pansin nyo po dito, lahat po yan ay native Korean numbers. So, ang native Korean po ang gamit dito sa mga counter nouns. Next, water, beer, 물, 맥주, byung. Basta byung po, bottle. Pwedeng plastic bottle, pwedeng glass bottle. Basta po,
bote. Tapos, ang byang po, pwede naman din sa mga other types of liquid. Hindi lang naman po tubig o 맥주, 물, 맥주, pwede ding wine. So, wine, di ba? So, ang wine, nakabote din po siya. So, byang. Byang po for bottle. Next, coffee or juice. Coffee, juice. Kasama naman din po dito ang mul. So, hindi lang po isolated coffee juice lang dito kasi nakadepende po kung ano po yung gamit na ginagamit mo, kung anong klaseng baso. Kasi kung dyan, kung nakabote naman po ang tubig, edi byang. Usually kasi sa Korea, bottled water po sila. So, dito sa dyan, kung gusto mo 1 glass of water, edi mul, 한잔. Dyan pa rin ang gamit mo. So, hindi lang po siya coffee juice lang. Okay? Baka kasi ma-misunderstand ng iba na ito lang mga bagay na to ay pwede. O hindi naman po. Anything similar. Okay? Next, bap, guk, banchan. So, rice, soup, side dishes, respectively. Ang counter noun po niya ay 그릇. 그릇. 그릇 for bowl. Okay, so kita na po natin ang listahan ng counter nouns available dito sa libro. So this can be found in the book. Ngayon, ang nouns, paano po natin magagamit ang counter nouns? So we will use the sagwa, ang mahiwagang sagwa. I think yan po yung unang vocabulary na alam ng mga EPS topic aspirants. Sagwa is apple. Tama po? So pag nagbibilang po tayo ng mga bagay o tao, hayop, uunahin mo palagi ang noun. Kahit tao yan, bagay yan, basta unahin nyo muna ang noun. Kasi sa English po, 3 apples, 2 apples. Ang bilang ng bagay ay palaging nauuna. Yung 1, 2, 3. Yan ang nauuna. But this is not English. Dahil Korean language po ito, baliktad sila. Baliktad sila in a lot of ways. So, dito din po sa paggamit ng counter nouns and also sa pagbibilang ng mga bagay. Using native Korean numbers, we say it the opposite way. Kailangan mauna ang noun po ninyo. So, sagwa ang mauuna. Next, you have the quantity. So, ang quantity po, dapat yung bilang. So, isa ba yan? 2, 3, 10? Malay ko. Basta yung quantity, dito nyo po ilalagay. Yung native Korean number is the quantity. Tapos, yung shortcut version po ng mga native Korean numbers ang gagamitin po. Kung naalala nyo po sa previous video ko, may shortcut number ang 1, 2, 3, and 4. Kaya, han ang nakalagay dito. So, we have 1 apple, edi yung quantity nandito. O, tapos na ba? So, noun tsaka quantity kasi 1 apple na to dapat. Hindi. Kasi Korean language po, again, they use different words. Ibang lengguwahe na po ito. Kailangan natin sundan ang mga rules nila. So, after ng quantity, dito po natin malalagay ang counter word. So, ang counter word for small inanimate objects or small things na kasya po sa kamay mo ay ge. Ge. So, counter words for objects. O yan. So, piece. Kung ita-translate po natin ang ge, can be translated to piece. So, 1 piece of apple. Sagwa, 한 개. So, sagwa, 한 개. It is 1 piece of apple. Hindi na kailangan hanapin ng of. Basta po, object yung noun po, ang quantity niya, tapos ang counter word para doon sa noun mo. Alright? Yan lang po kasimple. Yan lang po ang susundan natin na formula for anything. Whether object ba yan or person. So now I have another example po. Noun. 여동생 for younger sister. 여동생. 여동생. So younger sister po. So ang younger sister dito sa picture, may isang lalaki. So may dalawa po siyang kapatid na mas bata sa kanya na 2 girls. Okay, so younger sister, di ba? So dito sa picture po, dalawa sila. So paano mo masasabi na may dalawa kang younger sister? So uulitin po natin yung formula. Ano po yung formula po? Noun ang unahin, tapos yung bilang. So since dalawa po sila, edi do. Native Korean number 2. Do. Tapos, mayroon po tayong counter noun for people, and this is myung. So, myung is the counter word for people.
명. So 여동생 두 명. Noun, quantity, and counter word. 여동생 두 명. So translated, two persons na younger sister or two younger sisters. So literally, pag translate ko po ito, kita nyo po na medyo awkward siya. Yung mga iba na marunong po sa English grammar, medyo awkward na magsabi na two persons of younger sisters. Medyo weird, di ba? Kung naintindihan nyo po. At dito, 여동생 두 명, it does not necessarily need to be one-to-one translation. Okay? Yung 여동생 at du at myung, kailangan nakatranslate siya sa English? Hindi naman po. Basta po, sa Korean grammar, tama po ito. Yung 여동생 du myung. When we translate sa English naman po, itong collection of words na yan, kung ano po yung tama doon sa target language, two younger sisters is more correct. Okay? So, dito, basta tama ang Korean, 여동생 두 명, kahit yung translation niya to English, that's what we adjust. I-adjust po natin yung interpretation po niya. Basta, 여동생 두 명 follows the formula. Okay? So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung mga similar terms. Very common similar terms po. Tapos, pag sinearch po natin sa dictionary, baka ito rin ang lumabas. So, first to explain, ge, ito po ang general term for a piece of any item. So, isang piraso po. So, kung one piece of apple, edi sagwa hange, yan ang example natin, di ba? Tapos, meron po tayong one eraser, so jiuge, hange. So, jiuge, eraser, hange. So, hange, isang piraso ulit. I have is 있어요 or 있습니다. So, jiuge, hange, 있습니다. Ayun. So, one piece or pieces, general term. Meron po tayong other counter noun na wala sa libro. 조각. 조각. So, ang 조각 po also translated to piece. Pero, ang pagkakaiba sa ge, ang piece is piece of one whole. So, dapat po, mabubuo ka na isang buo na whatever na bagay. So, example, pizza. Ayan. So, best example po ang pizza. Kasi po, ang pizza naman, pwede mong sabihin na isang piraso to. At pwede mo rin sabihin na yung isang slice ay isang piraso. Tama? Kaya po, ang isang piraso sa isang buo ay tawag sa kanya 조각. So, if you want to say you will have one slice of pizza, 피자 한 조각. 피자 한 조각. So, ang sinasabi nyo po dito, gusto mong kumuha or gusto mo or merong isang piraso ng pizza, isang slice po. Kasi pag nagsabi ka na pizza hange, baka naman isang buong pizza pie ang kainin mo. Or baka isang pizza pie ang ibigay ng tao doon sa pizza place. At isang piraso lang ang kakainin mo kasi isang tao ka lang. Pero to be honest, nakakakain din ako ng isang buo. Ayun, joke lang. Alright, so 조각, isang piece or a piece of a whole. So if you want to eat two slices of pizza, edi pizza 두 조각. Ganyan lang po kasimple. So same translation, magkaibang gamit po ng term na yan. Okay. And we have another example na ganyan din. Bowl of food. Bowl, ang 그릇. Kasama po siya sa listahan natin kanina, no? So, 그릇, bowl of food. So, dito, bibimbap. Example, bibimbap is mixed rice. So, mga gulay, may konting karne, may egg yolk, may gochujang sauce sa ibabaw niya. Ito po yung typical na Korean meal. So, national Korean food po ito, kagaya ng kimchi. Bibimbap, 두 그릇. So, dalawang bowl ng bibimbap. Two bowls of bibimbap, bibimbap, 두 그릇. Meron din po tayong other term na counter word para sa bowl. Ito naman po specifically for rice. Para sa kanin po ito. 공기. 공기. Kasi po, sa East Asia, iba po ang size ng 공기 sa size ng 그릇. Ang 그릇 kasi mas malaki kumpara doon sa 공기. So, ang 공기 is bowl of rice po. So, only for rice. Okay? So, 공기,
bowl of rice. So, kung gusto mo ng 3 bowl o only rice ka sa Mang Inasal, joke lang, ilan ba ang bowl na nakakain nyo ba sa Mang Inasal? So, 밥, 세 공기. So, 3 bowls of rice. 1, 2, 3. 하나, 둘, 셋. 한두, 세. So, 밥, 세 공기. 3 bowls of rice. So, ito po siya. So, kahit bowl at bowl silang dalawa, ito po ay para sa rice. Ito naman po, any food. So, if you want to say, 밥 세 그릇 is also correct. Kasi, pagkain pa rin po ito. Pero, ang gonggi, specifically for rice only. Alright. So, meron pa po tayong other terms po. So, now, I want to explain itong very common na counter noun na ginagamit din po sa EPS topic and Korean language naman din. So, ang de ay pang machine, vehicle, or appliances. Kasi sa EPS topic naman, kung pupunta kayong Korea, edi ang hawak nyo po mga machines, di ba? So, ang mga machines po, ito po, de. So, vehicle, mga cellphone, telephone, mga appliances, mga microwave, or mga washing machine, drying machine, de po ang gamit dito. So, they are all powered by electricity or any type of energy. Kaya, de ang gamit sa kanila. De. Alright, so for example, 2 mobile phones. Example po muna, 2 mobile phones. E di, 휴대전화 2대. 2 mobile phones. 휴대전화 2대. Ito po, washing machine ay 세탁기. 세탁기 1대. Kasi isang washing machine lang naman po ito. Ito po, kotse. 자동차. 자동차. 자동차 1대. So, isang kotse. Alright, so de is for any machine, vehicle, or appliance. Next, kwon. Panglibro or volume. So, hindi lang po siya for books. Pwede din po gamitin ang kwon to tell you about the volume. Kasi meron din po tayong mga libro na naka-series po siya, kagaya ng EPS topic. Ang EPS topic books po natin may book 1 and 2. So, we can also use this kwon, counter noun, para sa volume ng libro. But mostly naman gamit po sa kanya ay pang counter word ng book. Any type of book po. So, check, dasot, kwon. So, bilang natin, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. So, 5 piraso po, no? So, 5 books, check, 다섯. Tapos, hindi pa kompleto, kailangan natin ng counter noun, kwon. Check, 다섯 kwon. 5 books. Next, byang. Nakita nyo naman po kanina sa list na byang is for the bottle, jan, cups, or glass. So, sa 맥주, pwedeng 맥주 2병, 2 bottles of beer, 맥주 2병. Tapos, ang water, 물, 한 잔. Kasi nakabaso na po siya, hindi naman siya nakabote. So, baso, 물, water, 한, isa, 잔, cup, or glass. 물, 한 잔. 1 glass of water. Tapos, sa tong, ito po, round, large fruit, or vegetables po. Ayan, or vegetables. So, basta, malaki po siya, medyo pabilhog, almost. Tapos, fruit, vegetables po. Tong. 수박, 한 통. 1 watermelon. 수박, 한 통. Tapos, pagkakain ka ng watermelon, tapos isang peraso, kasi sinaslice-slice po natin yung watermelon, di ba? Kasi ang laki naman ng watermelon. Makakain ka ba ng isang tong? Han tong? O, hindi naman. Kukuha ka, isa-slice mo po muna para makakain ka ng han jogak. Isang piraso. Or hange. Pwede din. Tapos ito po, gusto ko lang explain sa inyo kung ano ba yung pagkakaiba ng building counter noun na che at building counter noun na dong. Okay, so dong at che, both translated to buildings. So pagbibilang po ng mga building. Ngayon, ang che ay para sa counter noun po or counting of buildings na whether same building sila kasi ito po apartment complex. Sa Korea,
madalas, mga apartment complex are the residential areas. So, yung apartment complex, same developer, same area naman po, same building. Tingnan nyo naman, identical po silang lahat. Pare-parehas lang naman. So, dito po, dapat, dong po siya. Pero pwede rin gamitin ang che. Explain ko lang po, ang che does not necessarily mean isang complex po sila. For example, maglalakad ka sa isang street, tapos may 4 na building. Yung isa dito, retail shop. Yung isa dito, auto shop. Yung isa dito, 7-Eleven. Magkaibang establishment po sila. Pero, buildings po, 'di ba? Bibilangin mo sila kahit hindi sila pare-parehas ang development, hindi sila pare-parehas ang binebenta or residential area. The type of building does not matter. Kung bibilangin mo po yung building, edi che. So, gonmul ne che. 4 buildings related sa isa't isa o hindi. Ang dong naman, dapat related sa isa't isa. Ngayon, hindi ko lang nalagay po dito. I explained this before, but this one is not updated. So, bale, there are 2 ways to use dong. So, the first way is Sino-Korean way, na pang building tower or apartment number. Kasi dito po, may apartment 119, apartment 118, 117. Diba po sa mga apartment complex or mga condo, may tower 1 or tower A, tower B. Nakadepende po, diba, kung anong tower ka. So, to specify the tower or the building, ito po yung ginagamit natin. Sino-Korean po. Kasi hindi mo binibilang ang building. It's just the building number. Okay? So, yung building number po, Sino-Korean, tapos dong. So, if you live in building 1 or tower 1, edi il-dong. So, tower 1. Or if you live in building 119, edi il-gu-dong. Nobody says building 119. Walang nagsasabi ng ganyan. Sa totoo lang, kahit dito naman po, kung building 117 ka, sasabihin mo na building 117, ang hahaba. Sasabihin mo na building 117 po ang delivery address. Ganyan, 'di ba? So, pag mahaba ang number, we usually say it per digit. Kahit sa cellphone or sa telephone number or sa zip code, per digit ang sabi or bigkas, 'di ba? So, ganyan lang din sa Korean. E di, ang basa po nito will be il-il-gudong when we're talking in Korean na po. Okay? Il-il-gudong, il-il-paldong. So, this is building 119, building 118, building 117. Ganyan po ang paggamit ng dong. That's the first way. That's the first way po. The second way po, dong, ay pwede ring native Korean number. Pero ito po dapat, isang complex po siya. Kagaya nito, isang apartment complex po ito. Kaya po, kung bibilangin ko po ito po ay 아파트, so apartment, 아파트, 건물, building, 아파트 건물, 4동, 1, 2, 3, 4. 하나, 둘, 셋, 넷, 한, 두, 세, 네 동. So, there are 4 buildings of the apartment. So, yan po yung 2 ways po ng paggamit. Sino-Korean dong para sa building tower number or apartment tower or building number. At yung second way po, yung pagbibilang ng building pero dapat same complex po sila. So, ang che is for any type of building gusto mo lang bilangin ng mga building na nandun. It's not always related. Dito, dapat related sila. Dapat isang complex or area po sila. Okay, sana na malinaw po siya yung paggamit ng che at dong. Dong, dalawang way po siya, no? So, if you want to learn more about the counter words, ito po ay isang magandang resource para makahanap po kayo or makakita kayo ng complete list of counter words or counter nouns. Tapos nakalista po siya by frequency o ano yung mga example na words na maggamit mo doon sa counter word na yan. So this is a very helpful resource. So please go to ultimatekorean.com/ukr/012. Ayan, ito po ang website. So, very useful po ito. Minsan ako din, nagche-check out din po ako ng website na ito just to review the counter nouns kasi
hanggang ngayon, hindi ko pa naman memorize lahat sa sobrang dami niya. So, just memorize the most frequent, yung mas madalas na ginagamit sa Korean language. Okay po? Ngayon, sa page 127, this is the vocabulary list. So, ohi il na pang fruits and food. So, favorite ng lahat. So, gwail and shingyopum. So, gwa meaning and. Ngayon, explain ko lang na gwail is fruit. Itong gwa sa gitna, ang meaning po niya ay end. So, listing particle po para sa mga nouns. So, kung gusto niyo po gumamit ng end para sa mga verbs, adjectives, mga action words, hindi niyo po magagamit to. Kailangan po noun. Kaya listing particle for nouns po. So, pwedeng tao, bagay, hayop, lugar, oras, idea, pero hindi po pwede sa action words or describing words. The nouns and, for verbs and adjectives. Okay po? Kwa at wa. Gagamitin po ang kwa pag consonant ending po ang noun mo. Wa, pag vowel ending ang noun mo. So, end is the listing particle. Ang shingyopum, ito naman. Ang shik, ryo, pum, pero ang basa talaga nito ay shingyopum. Shingyopum. Because of nasalization rules po. Shingyopum. Yan po ang basa niya. So, this means food and groceries or ingredients for cooking, for making a meal. Meron po tayong other terms for food. Kasi po baka malito kayo bakit food ang shingyopum pag sinearch sa Google Translate or sa online dictionary, ibang word ang lumalabas pag food. Umshik. Ito po ang basic term ng food. Food lang. Umshik. Tapos, meron pong shikpum. Shikpum. Food or food product. So, ang pagkakaiba nitong tatlo, food, umshik is just the umbrella term. Umshik, food lang. Wala namang ibang meaning po ang umshik na food. Wala na. Pero dito sa shingyopum, it means grocery. Bibili po kayo ng grocery para makaluto ng kung ano mang lulutuin mo. So, groceries, that can be the ingredients na toyo, suka, bawang, sibuyas. Shingyopum lahat yan. So, shingyopum. Any ingredients po na kailangan mo. Kasama na rin po dito ang mga meat product. O, diba? Shingyopum. Pero ang shikpum, ito naman po, food or food product, minsan ready to eat na. So, you can include sa shikpum yung mga canned goods, mga chips, pwede din yung mga shikpum, anything that you can eat kahit hindi mo pa i-prepare. So, shikpum or food products na. Yan, madalas mga snacks or ready to eat meals, ready to eat food. Shikpum. So, ito po yung tatlong term na for food, iba lang po yung usage po niya depende sa context ng sasabihin mo. Okay? So, bakit kaya shingyopum ang ginamit dito sa title ng vocabulary? Ayan. So, kita po natin na may sakwa, orange, podo, at subak. Yan po, part of the fruit label. So, apple, sakwa, orange, orange, grapes, podo, and watermelon, subak. Ayan. So, ito po ang first 4 sets of gwail po natin. Moving next, food, shingyopum. So, dito po, pwede din kasama ang drinks, pero may sariling term ang mga beverages. Ito po, uyu at pang, pwede natin isama sa shingyopum. Kasi ang pang, pwede natin i-slice. Pwede natin gawing sandwich. Ang uyu, pwede natin ihalo sa mga lulutuin natin. So, these are ingredients that we can also use to cook the other types of food. Diba? Ayan, water, 물. Juice, juice. Milk, uyu.
Tapos, bread. Pang. Pang. Alright. And lastly, instant noodles. Ito po yung popular sa lahat. Ramyeon. 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 Instant noodles. Next, snacks. 과자. 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 So, 과자. Excuse me. 과자, snacks. So, ito po yung mga snacks po. So, ang snacks po, dapat ready to eat mga crackers or chips. Yan po ay 과자. Next, chocolate, chocolate. One more time, chocolate. Chocolate. Ayan, so chocolate. Pag Filipino kasi chocolate. Pero dito kasi chocolate. Iba talaga ang pronunciation ng Koreans. So, chocolate. And last, ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ayan, ice cream. Sobrang dali naman, no? Ang dali, di ba? Alright, dito na po tayo sa Dialogue 1 ng Chapter 11. So, piplay ko na po track 37 po. Sige, let's listen. 11과 사과 5개 주세요. 대화 1. 어서 오세요. 안녕하세요. 이 사과 얼마예요? 2,000원이에요. 5개 주세요. Okay, very short and simple po, no? So, sa mga establishment po, whether retail store or mga market, pagpapasok po kayo, ang greeting po sa inyo ay, 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. Welcome. Ayan. So, warm welcome sa mga customer sa isang shop. So, ang mga character po natin ay juin. Juin po, meaning po niya ay owner. So, ang owner po ng shop ay juin or owner po ng kahit ano ay juin. Next, si Tuan, ang main character po natin, si Tuan. So, si Tuan, nag-greeting din po siya kay juin, kay shop owner. 안녕하세요. 안녕하세요. Hello po. 이 사과. So, ito. 이 사과. Itong apple, itong mansanas na to. 이 사과. 얼마예요? 얼마예요? Magkano po ang apple na to? How much is this apple? So, si Juin, yung owner, sabi niya, 2,000. So, review po tayo ng Sino-Korean, no? So, 2,000 is 2,000. Won is the currency in Korea. So, lahat po ng currency in Korea would be won. So, yan po ang gagamitin nyo rin once na nakapunta na kayo sa Korea at EPS worker na po tayo. Won, that's the currency. So, 101 baegwon. Ayan, na-review naman po natin yung Sino-Korean numbers. Okay? So, 2,000won, 2,000 won, iyeyo. So, it is 2,000won. It is 2,000 won. Ngayon, si Tuan, sabi po niya, 5개 주세요. 5개 piraso, pieces, 주세요. Please give. So, itong blue text po natin will be our new grammar lesson. So, sa chapter po na ito, meron po tayong 주세요 na grammar. So, what is 주세요? 주세요 means please give. So, dapat may bagay po dito. Some noun here bago mag-주세요. Kasi ang mga Korean sentence, sa dulo, palagi, ang verb or adjective po natin. So, ang 주세요 means please give. So, it is a polite request or polite command for something, pero hindi pa siya naka-specify kung anong translation, no? So, ang translation po talaga would be please give. That's the most accurate translation po sa kanya. So, often used for purchasing any items, ito din po ang gamit sa mga restaurant. So, sa fast food place or sa fast food chain, yan, pupunta ka sa counter, mag-order ka, edi, gamitin po natin yung 주세요 po. So, what is 주세요? Ang 주세요 po is 주다, to give,
주세요, meaning please. So, it's a polite command and imperative ending po siya na ma-explain ko po in Book 1, Chapter 12. Okay? So, abangan nyo lang po yan. But for me to be able to explain bakit please give ang translation, kasi literally, it is please give. Judah plus this grammar po. So, 주세요, it actually comes from this grammar. Tinuro lang po ito agad kasi nagagamit talaga ito every single day. So, ang 주세요 is really please give. So, when you're purchasing anything, kung pagkain ba, or anything na clothes or items, 주세요 is the phrase to use. So, please give po siya. So, ang madali lang po dito sa 주세요, bago magsabi ng 주세요, any item you put here. Sabihin mo lang. So, itong noun po natin, tapos 주세요. Pero kung gusto mo may bilang po siya, pwede pong may bilang, yung quantity, tsaka counter word. Kung wala, edi okay lang din. Basta po, may ulrul particle tayo sa gitna, kasi po, i-identify mo na itong noun mo ang tinutukoy mo sa sentence. That this is the object that you want na ibigay nila sa'yo. Okay? So, ang purpose ng rule particle is for the object particle. Kasi ito po yung ibibigay niya sa'yo. Alright? So, rule, pang. For example, bread. Gusto mo na, please give me bread. Pang. Gamitin ang particle for consonant ending kasi may iyang dito. Tapos, 주세요. So, please give me bread. Ganyan lang, kasimple. Sa examples natin kanina, tinanggal po ito. Wala pong object particle. And that's okay. Sa spoken Korean. So, pag nagsasalita na po tayo kasi, maraming beses po yung mga Koreano, hindi na sila na gumagamit ng mga particles a lot of the time. Bakit? Kasi implied na po siya. Kasi pag ginamit nyo po yung 주세요, tapos nagsabi ka ng pang, edi malamang po, nagre-request kayo ng pang. Hindi kayo nagsasabi na si pang ang magbibigay sa'yo. Kung nagigets nyo ba? Baka na-confuse lang kayo. Sorry. So, ito po, rule is eliminated in conversation. Conversational Korean na po. But for the benefit of learning Korean grammar, ayan, sa Korean grammar, ito po yung tamang paggamit niya. Yung rule is to identify the object that you are asking them to give. So, pang을 주세요. Please give me bread. So, don't worry po kung gusto mo po na may quantity po siya, hindi naman mag-iiba yung pattern. It's exactly the same. So, kanina, nung gumamit po tayo ng quantity, tapos counter noun, gamitin nyo pa rin yung same formula. Na noun, tsaka quantity niya na may counter word, yun nga lang po, maglalagay na tayo ng rule. Para lang ma-specify mo na ito po yung kuha nyo sa kanila. This is the one you are requesting for them to give. Okay, example po. Pang, 2 개. So, 2 pieces of bread. Pang, 2 개. So, 2 pieces of bread. So, ge, dito yung counter word po natin, may vowel ending po, no? So, wala po siyang consonant sa ilalim. Eh, di rule particle na po ang gagamitin ko. Pang, 2 개, rule, 주세요. Please give me 2 pieces of bread. Pang, 2 개, rule, 주세요. Ayun. So, kung may quantity po tayo at counter noun, don't worry. It still follows the same formula. Same formula, same pattern po. Object, yung noun po natin, object particle, tapos 주세요. In Korean conversation, na-eliminate, natatanggal po yung particle, yung object particle. Kasi implied na po siya. Yan. So, even if the object particle, rule is removed, the sentence can still be understood. So, subak, watermelon, dalawa, tong. So, pieces or large round fruits and vegetables. Diba po para sa subak? Subak, tong, 주세요. Please give me 2 pieces of watermelon. Kahit wala na pong object particle, it's still understood. Okay? So, medyo mahirap intindihin po yon, especially if beginner po tayo. But actually, one of the charms of Korean language po sa Korean conversation, minsan hindi nga na ginagamit ang particle na to. Okay.
So, balik po tayo dito sa page 128 na grammar 1 na 주세요. So, let's read the examples. 가, 뭘 드릴까요? 뭘 드릴까요? What would you like to have? What shall I give to you? So, ito po, nag-order siya. Coffee, so coffee, 2 잔, 2 cups, 2 glasses. 주세요, please. Please give me 2 cups of coffee. Ayan po ang translation niya. Next, 가, 오렌지 얼마예요? How much is the orange? 한 개 sa isang piraso. So, the e particle here is to use as a base unit para sa presyo niya. So, 1 piece is the base for this price. 한 개, 1,000원이에요. 한 개에 1,000원이에요. So, 1,000원, 1,001 for the 1 piece. 그럼, kung ganyan po, if that's the case, orange, 5개, 5 pieces. So, orange, 5 pieces. 주세요. Please give me 5 oranges, please. Okay. So, ito po. Please, pause the video para makagawa po kayo ng activity na ito. Activity 2, 그림을 보고. So, look at the picture. 보기처럼, just like the example, 보기. 문장을 완성하세요. Please complete the sentences. So, please pause the video now so that you can try the activity yourself. So, I'll give you 5 seconds po to pause now. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so now, I will be sharing the answer. So, let's first look at bogi. Tingin po muna tayo dito sa bogi. Sa bogi po, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 piraso po ng apple, 사과. 뭘 드릴까요? What would you like to have? Ano po yung mabibigay ko sa inyo? What shall I give you? 뭘 드릴까요? 사과, apple, 5, 5개, pieces. 주세요. Please give. So, ito po ang pattern natin, no? So, noun, number, counter noun, tsaka 주세요. Alright, 뭘 드릴까요? So, 2 apple po, no? So, should be 사과, 2개, 주세요. 사과, 2개, 주세요. Next, number 2, 뭘 드릴까요? So, orange, 2 piraso din. Orange, 2개, 주세요. Please give me 2 pieces of oranges. Orange, 2개, 주세요. Next, number 4, 뭘 드릴까요? What shall I give you? 4 na tinapay. So, 빵, 4개, 주세요. 빵, 4개, 주세요. Please give me 4 pieces of bread. 빵, 4개, 주세요. And last, 4, 뭘 드릴까요? Ang uyu, o 1 piraso lang po siya, no? So, uyu, 1 개, 주세요. Please give me 1 milk. 우유 1개, 주세요. And that's it, guys! Ayan! So, ang chapter 11, part 1, very short and simple po. 주세요, please give me. At ang mga counter nouns, ayan, naka-cover na po tayo ng konting basic counter nouns at yung typical formula po sa paggamit ng counter nouns, right? So, ngayon, ang chapter 11, part 2, I'll see you sa next video. 안녕히 계세요. 감사합니다.